Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim. Ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Para sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang kakaibang phenomenon sa Pilipinas, kung saan sinasabing nagiging marahas ang isang tao at pumapatay ng iba kapag inaawit nila ang isang partikular na kanta sa maling tono. Pero bago ang lahat, isang malaking shoutout kay Kea sa pagtulong sa research. Sobrang napapadali at gumagaan ang trabaho ko dahil sa kanya. Maraming salamat. Asya, simulan na natin. Ang pag-awit sa Pilipinas ay hindi lang basta libangan. Ito ay bahagi ng buhay ng bawat Pinoy. Nasa dugo, kasama sa selebrasyon at nandyan sa mga tahimik na sandali. Mapa-heartbreak man ito, fiesta, kasal o sa simpleng kasiyahan lang ng mga magkakaibigan. Sa mga kasiyahan na ito, laging may isang tao na biglang mang-aagaw ng mic pagkatapos ng ilang bote ng beer. Merong ding bibirit ng mala Regine Velasquez, mga taong akala mo na sa audition para sa panibagong recording contract. Kahit minsan sablay sa tono, tuloy-tuloy lang. Dahil sa Pilipinas, hindi lang boses ang sukatan. Nariyan ang passion, connection at simpleng kasiyahan na hatid ng pag-awit. Ang karaoke o videoke, gaya ng alam natin, ay hindi lamang pampalipas oras. Para bang national sport na ito. Bawat kanto may karaoke machine, bawat bahay may mic, at bawat Pinoy ay may isa o dalawang go-to na kanta. Pero huwag kang magpapalinlang dahil hindi lahat ng karaokehan masayang nagtatapos. Minsan, nagiging simula pa ito ng mga bagay na hindi mo inaasahan. You see, sa ibang lugar, kapag may sintonado, it's either tawanan, biruan o agawan lang ng mic ang katapat. Pero dito, maling tono, sa maling oras, maaring mauwi sa huling kantang kakantahin mo sa buong buhay mo. Dito tayo dadalhin ang kwento natin ngayong araw. Isa sa pinakakakaiba at bizarre na urban legend sa Pilipinas, ang My Way Killings. Sa loob ng maraming taon, maraming kakaibang kwento at phenomenon ang konektado sa isang partikular na kanta, ang My Way ni Frank Sinatra. Isang kantang simbolo ng nostalgia at marangal na buhay, isang malaking classic sa buong mundo. Pero dito sa Pilipinas, para itong may sumpa, babala o minsan hatol ng kamatayan. Marami ng kaso ang naitala na konektado sa kantang ito, mga report ng karahasan, pananakit at murder. Maraming nagsasabi na baka coincidence lang o superstition, pero may ilan ding naniniwala na may mas malalim at madilim na dahilan sa likod nito. Paano nga ba naging superstition ang kantang ito? Ano nga bang meron sa My Way na laging nagdudulot ng gulo? At may sumpa nga ba talaga? O haka-haka lang ng tao? Simulan natin sa mismong kanta. Ang My Way ay kantang kilala ng bawat Pinoy. Kahit hindi ka lumaki noong dekada 70, paniguradong narinig mo na ito sa videoke sa lugar nyo. Mapafiesta man, birthday o kahit anong okasyon pa yan. Maraming gustong ipakita ang talento gamit ang kantang ito. At kapag haluan mo pa ng beer, mas ramdam, mas doble drama. Pero bago ito naging anthem ng mga dramatic exits, aka deaths, saan nga ba ito nagsimula? Nagsimula ito bilang French song na Comme d'habitude o As Usual, isang kantang tungkol sa unti-unting nalalantang relasyon. Malungkot siya, oo, pero hindi kasing intense ng bersyong kilala natin ngayon. Binago kasi ang lyrics at ginawa itong kanta tungkol sa pride, refleksyon at sa paghawak ng sariling kapalaran. A story of making decisions without looking back, ika nga. Si Paul Anka ang nag-ayos ng bagong lyrics at nang i-record ito ni Frank Sinatra, doon nagsimula ang legendary journey ng kanta.
Mind you, hindi lang basta kinanta ni Sinatra ang kantang ito, isinapuso niya ito ng sobra-sobra, dahilan kung bakit naging worldwide hit. At syempre, hindi doon nagtatapos ang kwento. Dumaan pa ito sa iba't ibang cover, mula kina Elvis Presley hanggang Sid Vicious. Napakarami nang naging version ng kantang ito, bawat isa may sariling kwento na isinasalaysay. So, ano ngayon ang kinalaman ng Pilipinas dito? Sa atin, hindi lang basta sikat na go-to na kanta ang My Way. Ito ay tinuturing na test of skill. Kanta na mapapatigil ang lahat para makinig at makikilatis. Haluan mo pa ng kaunting yabang, pagkalasing at mga expectation sa barkadahan, ang dapat na simpleng kantahan lang ay nagiging delikadong usapan. At sa kasamaang palad, hindi ito biro. May mga pagkakataong nauuwi ang simpleng kanta sa pinakahuling kantang kakantahin mo sa buhay mo. Tulad ng January 16, 1998, ang unang kilalang kaso ng My Way killing. Batay sa opisyal na court records, criminal case number U-9608, nagsimula ang insidente sa simpleng inuman ng magkakapatid na Ferrer. Sina Cervellano, Melton at Michael sa kanilang bahay sa Manawag, Pangasinan. Habang umiinom sila, naisipan nilang lumipat sa Tidbits Video Hockey Bar para ipagpatuloy ang kasiyahan. Makalipas ang ilang oras, dumating naman ang grupo ni na Jaime Palagnas, Ferdinand Palagnas at Virgilio Bautista. Maayos ang simula ng gabi, hanggang sa naisipan ni Jamie na kumanta ng My Way. Sumabay si Melton mula sa kabilang lamesa at nagmistulang insulto ito kay Jamie. Lumapit si Jaime sa lamesa ng mga Ferrer at hinampas si Cervellano sa ulo gamit ang mikropono. At doon, nagsimula ang gulo. Nagbalita ng suntok si Melton at Jaime habang si Cervellano at ang iba pa ay naipit sa tensyon ng sitwasyon. Ang mikropono na dati simbolo ng kasiyahan ay naging instrumento ng pananakit. At simula nga noon, hindi na natigil ang pattern. Sa paglipas ng mga taon, sunod-sunod ang mga kasong naitala sa Pilipinas kaugnay ang kantang ito. At dito nagsimula ang opisyal na pangalan ng phenomenon na ito, ang My Way killings. Noong 2007 sa San Mateo, Rizal, si John Mark Arimbuyatan, 25 years old, ay kumakanta ng My Way nang mawala ito sa tono. Si Nico Palapar, isang bouncer sa lugar, ay bumunot umano ng kanyang service firearm, isang .38 caliber pistol, at binaril si John Mark dead on the spot dahil lamang sa maling tono. Hindi pa rito nagtatapos ang mga insidente. Taong 2010, isang barangay chairman ang nabaril ng riding in tandem habang nasa gitna mismo ng pagkanta ng My Way sa isang Christmas party sa Tondo. Ayon sa mga otoridad, maaring hindi lang ito tungkol sa kanta dahil posibleng may kinalaman ito sa politika, sa droga o personal na alitan. Ngunit sa kabila nito, ang My Way pa rin ang naging backdrop ng trahedya. At ang pinaka-recent na kaso na aming nahanap ng aming sinulat itong episode na ito ay naganap noong Hunyo 2018 sa Dipolog City. Nag-away sina Jose Bosmion Jr. at Rolando Cañeso matapos agawan ni Bosmion ng mikropono si Cañeso, nakakanta lang ng My Way. Nauwi ang tensyon sa bugbugan at sa kasamaang palad, nauwi rin ito sa saksakan kung saan nasawi si Bosmion. Kita nyo yon? Isang simpleng video okay, isang simpleng kanta at isang simpleng mikropono, pero tila ba paulit-ulit na nauuwi sa gulo. Dito ka na mapapaisip. May sumpa nga ba talaga ang kantang My Way? O baka bahagi lang ito ng kultura natin, kung saan ang pride, ang honor, ang alak at ang attitude ng isang tao ay nauuwi sa gulo kapag pinagsama-sama ang lahat. Ayon sa The Guardian, hindi naman talaga ang kanta ang problema, kundi ang environment. Isipin mo, siksikang bar, may mga lasing, may mga nag-aantay na kumanta, may mga taong makapal ang mukha at may mga ego na hindi matanggap na sila'y sintunado. Siguradong may tension sa environment.
At dahil sa mga sunod-sunod na kaso tungkol sa kantang ito, maraming bar sa Pilipinas ang nagbawal na kantahin ng My Way o kaya'y pinapayagan lang ito sa mga private rooms para maiwasan ang tensyon sa publiko. Ngayon, ayon pa sa Esquire Philippines, ang video okay hindi lang basta libangan. Para na itong paraan ng pamumuhay. Para sa marami, isa itong panandali ang kasiyahan at saglit na pagtakas mula sa stress at responsibilidad. Kaya kapag may nanira ng vibe, madalas itong ituring na insulto o kawalan ng respeto sa nararamdaman ng iba. Ang galit na ito, lalo na kapag may halong alak, ay nagiging ugat ng karamihan sa mga gulo. Ayon sa mga UP researchers, may ilang core factors kung bakit madalas na uuwi sa gulo ang kantang ito. Una, ang alak. Ang ultimate na pampagulo. Isang maling tawa o sintonadong nota pwede nang magbukhang insulto sa taong may hawak ng mic. Kapag lasing, nawawala ang kontrol. Bumababa ang pasensya at mabilis itong nauuwi sa marahas na reaksyon. At dahil mataas ang confidence kapag nakainom, kahit simpleng biruan lang, nararamdaman na parang diretsyong insulto. At dito nagsisimula ang tensyon. Pangalawa, ang mismong kanta, My Way. Yung linyang, I did it my way. Hindi siya basta simple. May halo siyang pride, defiance at sense of authority. Kaya kapag naistorbo mo ang lasing na kumakanta nito, para bang tinatapakan mo ang moment niya o inaagawan mo siya ng authority. At syempre, hindi yan mauuwi sa biruan lang. Pangatlo, ang tinatawag ng mga researcher na karaoke rage. Para lang itong road rage pero videoke version. Mga simpleng bagay lang ang pwedeng mag-trigger. Sintonadong tono, pag-agaw ng mic, pagsabay sa pagkanta o pag-skip sa nakapilang number. At dahil ang mikropono ay parang simbolo ng spotlight, kapag may umagaw nito, well, they will have it their way or the highway. So, kasalanan nga ba talaga ng My Way? Hindi naman sa tingin ko. Ang kanta mismo hindi sinumpa o inherently violent. Pero sa maling lugar, maling oras at maling sitwasyon, pwede itong magsimula ng masakit na pangyayari. So, ano nga ba? Urban legend lang ba ito o may mas malalim na katotohanang nakabaon sa kultura natin? Ang tanging sigurado lang, habang may video okay, habang may My Way, at habang may mga gabing puno ng emosyon, patuloy ang kwento at patuloy din ang tanong. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!